Nakaprobation na po for 1 year ang kapatid ni Nikola Jokic pagkatapos na sinuntok niya ang isang fan ng Los Angeles Lakers, mga idol. Ano nga bang ibig sabihin nito? Sa video ito ay kitang-kita mismo ang pagsuntok ng kapatid ni Nikola Jokic sa isang fan. Tinamaan po ito sa mukha at nakatanggap siya ng 3rd degree assault. Swerte na nga lang itong si Strania Jokic sapagkat probation lamang for 1 year ang ibinigay sa kanya at hindi siya makukulong. Ibig sabihin nito ay mayroong nakabantay sa kanya at limitado po ang kanyang galaw kahit na hindi po siya nakakulong. Mayroong magbabantay sa kanya, mag-a-attend po siya ng counseling. Kung sakaling mabibigo naman siyang sundin yung mga ipinagbabawal sa kanya ay po pwede nga mabawi ang probation at posible siyang makulong. Nakasunod talaga parati ang kaguluhan sa Jokic brothers. Minsan kasi ay hindi masyadong mataas yung kanilang pasensya. Bilang solusyon ay inilagay na nga sila sa isang VIP room kung saan doon na sila manonood ng mga laban. Samantala, tinutulak naman ni Dwight Howard si Russell Westbrook na kung walang NBA team na magpapapirma sa kanya ay piliin niyang maglaro sa overseas. Nilinaw mismo ni Dwight Howard na sana dapat ay mayroong isang NBA team na kumuha sa kanya. Pero kung wala, sa overseas ka na. Sa China nga mayroong nag-o-offer sa kanya na lagpas times 10 ang ipapasahod, mas malaki pa sa kanyang hinihinging minimum veteran contract sa NBA. Pero syempre, hindi rin po natin masisisi itong si Russell Westbrook kung sa NBA lang talaga siya interesado. Pero ang pag-uusapan naman ng pera, maganda ang offer ng ibang bansa, especially yung China. Si Dwight Howard kumita ng nasa $1 million to $1.5 million sa paglalaro sa Taiwan at sa Puerto Rico. Pero dahil isang batikang NBA veteran itong si Russell Westbrook, tsak na dodoble pa, lagpas triple pa ang kanyang kikitain kapag siya'y pupunta sa overseas. Hawak na yata ng Golden State Warriors ang kanilang pinaka-flexible na starting lineup para sa season na ito. Halos sa kanilang starting lineup nagpapaulan po ito sa 3-point line. Siyempre Stephen Curry, Buddy Hield, Draymond Green at itong si Al Horford. Si Jimmy Butler, although pang mid-range po siya, mga jumper, pero kung napag-iiwanan, siguradong titirahan ka ng tres nito. Sa lineup na ito ay marami po silang spacing na magagawa para sa kanila mga kasama. Si Al Horford matalino, magaling siyang mangpasa ng bola. Stephen Curry, dalawang defender ang naa-attract, maging si Jimmy Butler ganun din. Kaya tsak na mayroon talagang mababakante sa kanila. Bawal mo ding iwanan itong si Buddy Hield sa 3-point line sapagkat titirahan ka nito. Kahit na mayroong defender, mayroong nagbabantay, wala itong pakialam. Kung i-double team mo naman si Stephen Curry, tsak na sasalaksak sa Draymond Green o si Jimmy Butler. Talagang walang ligtas ang kalaban ng Golden State Warriors. Ikaw, ano ang prediction mo sa kanilang magiging record sa regular season? I-comment lang yan.